Hey guys, so welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel. So for today's video, hindi muna ako lalabas. Ang video na to ay talagang sit down vlog lang at kukuda lang ako ng kukuda ng mga gusto kong ikuda dito because ang point naman talaga ng pag-upload ko ulit is to improve my communication skills ulit dahil ewan ko, matagal ako natenga dito sa bahay and hindi ako makipag-communicate sa ibang tao. Tapos hindi na katulad ng dati yung work ko na pwede ako makipag-usap sa mga customer or dati din kasi nalilimitahan yung work ko, yung alam niyo yun, yung pakikipag-communicate ko sa work dahil minsan kailangan masyadong transactional, pero minsan kailangan masyadong, ewan ko, kasi doon sa pinanggalingan kong account dati, okay lang naman na mag-monotone kami and hindi na masyado mag-build ng report dahil nga inahabol namin yung calls per hour namin. So, ayun. So, parang ang nangyayari na lang is babati ka, tapos empathize ng bahagya, tapos, ayun, transaction na. Kung anong gusto ng customer, tatanong mo, tapos gagawin mo lang kung anong gusto niya, kung kaya. Tapos ayun, yan lang. Actually, hindi ko din alam kung anong mga sasabihin ko dito sa video na to, pero i-upload ko pa rin siya kasi gusto ko na tingnan kung paano pa rin ako nagpapaliwanag ngayon and also tingnan kung alam niyo yun, kung paano at gaano katagal ako bago mag-improve. And ayun, wala na akong pakialam kasi ngayon lang ako nawala ng pakialam ng ganito. Hindi katulad ng dati na akala ko wala na akong pakialam. Pero alam niyo yan, nababother pa rin ako kapag halimbawang may mga nakakapanood ng channel ko. O nga pala, back in 2019, ako nag-start na mag-upload ng mga videos. And papakita ko sa inyo dito yung channel ko. Yan yung huli kong channel. Yun yung channel na ginamit ko since 2019. Pero, may nag-subscribe kasi sa akin, nakakilala ko. Tapos, para nahiya ako. Tapos, ang ginawa ko, pinribate ko na lang lahat ng videos. Pero ngayon, may mga ilang videos ako na pinablik kasi iniisa-isa ko muna siya panoorin bago ko siya i-public ulit. Dahil nga, ayun, kapag nakakaramdam ako ng konting cringe, ganyan-ganyan, or something. Pero, minsan kasi yung ibang mga pinablik ko doon, nagki-cringe pa rin ako on how I speak. Kasi nga, ewan ko, parang hindi ko gusto yung boses ko at hindi ko din gusto yung tono ng boses ko. And, ayun, parang hindi din maganda yung boses ko kahit na nagsasalita. Pero, ayun, pinablik ko pa rin siya yung iba kasi nga, memories din kasi yung iba doon. So may mga ilang naalala ko na mga kaibigan ko dahil dun sa pagbablog ko dati, dahil sa paggagawa ko ng mga videos dati. Tapos natutuwa akong panoorin kahit na medyo cringe yung mga sinasabi ko dahil nga kung kakilala niyo ako sa totoong buhay, medyo awkward person ako. Oh, awkward person talaga ako. Pero ngayon sa tingin ko nagbabago naman 'yun paunti-unti dahil nga sinasanay ko yung sarili ko na i-expose din sa maraming tao. Um, ayun. Kasi dati parang mas gusto ko na isa lang yung kasama ko ta's parehas lang kami tahimik, tapos gano'n. Yung mga gano'n. Kasi feeling ko hindi ako napapakinggan kapagka masyadong madaming tao at hindi ko din mapakinggan ng maayos yung kausap ko kapagka masyadong madami kami. Pero ngayon,
Ayun, pilit ko siyang binabago dahil mas maganda kung hindi tayo aloof sa mga tao sa paligid natin. Pero siyempre nandun pa rin yung social anxiety ko minsan. Pero napansin ko lang dun sa ine-edit kong vlog ngayon. Kasi meron akong mga nakatigil na vlogs, mga naka-schedule na. So meron na akong dalawang naka-schedule na vlog, tapos meron schedule to publish, tapos dalawa na yon. Eh, every week lang naman ang upload ko. Tapos meron pa akong isang ine-edit na vlog ngayon. Itong pinakahuling ine-edit ko na vlog ngayon is, ayun, nasa labas ako pero nakakapag-vlog ako kasi nga marami kami. Ganun pala yun. Pero kapag ka mag-isa ko, masyado akong conscious. Eh, most of the time pa naman kapag ka yung intentionally magbablog ako. Wait nga. So, ayun, balik tayo kasi nag-chat si ate Shin na chika. Pero yeah, um, ayun. Kapag ka mag-isa ako, yeah, naalala ko yung topic, di ba? Um, pagka mag-isa ako sa labas, hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya mag-vlog na yung mag-isa lang ako. Siguro ang mangyayari doon, bibidyohan ko lang ng bibidyohan ko ano yung mga ginagawa ko. Pero yung magagaganyan ako sa camera o na makikita ako ng ibang tao tapos mag-isa lang ako, parang medyo nakakahiya. Kasi kahit nung marami kami, napapansin ko may mga natingin sa amin, yun nga lang, hindi ako masyadong naiiyak kasi marami kami. Pero ayun na nga, pinipilit ko na lang din minsan na isipin. Though, hirap pa rin ako ngayon sa sarili ko. Pinipilit ko pa rin minsan isipin na itong mga taong to hindi naman nila ako kilala. And hindi din nila hindi na din nila maaalala yung mukha ko eh, 'di ba? Pero kasi yung minsan mabilis maalala yung ewan ko, para kasi sa akin malaking tao kasi ako. Malaki, 5'5" ba ang height ko or 5'6", 5'5", gano'n. Basta matangkad ako tapos malaki ang build ko. Tapos ayun, parang feeling ko maalala ko agad kasi nga tignan niyo naman yung mukha ko, 'di ba? Malaki din yung mukha ko tapos hindi ko ewan ko, marami akong insecurity sa sarili ko na pinipilit kong i-brush off sa isip ko. Kasi nga, ayun, ang hirap kayang mag-isip na mag-isip, 'di ba? Katulad nga nung sinabi dito sa, oh my God, makakapag-share ako sa inyo ng ano, na highlight ko dito sa binabasa kong libro ngayon na Thinking Fast and Slow. Ito yung sabi dito, even when cues to likely errors are available, errors can be prevented only by enhanced monitoring and effortful activity of System 2. System 2 is actually the slow thinking. Basta yun, yung System 2 yung effortful thinking. Hindi ko, basta siya yung ano, slow thinking, yung System 2. Tapos yung fast thinking naman is parang impulsive. Yun yung System 1. So, ayun. So, sabi dito, even when cues to likely error are available, errors can be prevented only by the enhanced monitoring and effortful activity of System 2 as a way to live your life. However, continuous vigilance is not necessarily good, and it is certainly impractical. Constantly questioning your own thinking would be impossibly tedious. So, ako kasi, ayun, may ugali din ako na kahit kahit kakatapos ko lang makipag-usap sa ibang tao, iniisip ko agad kung ano yung mga nasabi kong mali, ganyan-ganyan. Tapos, hindi ko maisip. Tapos, minsan naman masyadong mababaw yung nasabi kong mali. Pero iniisip ko siya ng iniisip kasi nga ayokong makasakit ng ibang tao and ayoko din na maging
alam mo yun, rude yung tingin nila sa akin. Pero, hindi naman kasi maiiwasan yun minsan, di ba? So, ayun, may na-share na ako sa inyo about dito sa libro kong binabasa ngayon, di ba? Kahit chapter 3 pa lang. Pero yeah, ayun. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako kukuda dito. Pero ayun na nga, balik tayo sa kwento ko dun sa 2019 na ano ko, na YouTube channel. Um, actually, nakagain ako doon ng 600 plus na 600 plus na subscribers. Pero yung kasi ay ayun, ginagawa ko talaga yung lahat ng pwede kong gawin dun sa YouTube channel na yon back then. Talagang hindi naman ako nang-bash pero gumawa ako ng parang um, yung title ko kasi kasagsagan yun ng PBB, yung kay Yum Yum. Eh parang hindi ako masyadong maayos magsalita nun and parang masyado akong, hindi ko alam, feeling ko may ADHD din ako no. Pero yeah, um, kasi may mga moments na yung energy ko masyadong mataas tapos bigla siyang babagsak. Pero ayun, ganun. Tapos ito na nga, gumawa ako ng video na ganun. Tapos nag-viral siya. Tapos ang dami nanood. Tapos ang dami din ang bash sa akin kasi nga parang binaligtad ko yung yung parang pinakaugali ni Yum Yum dun sa PBB. Pero ang gusto ko talaga mangyari doon is manalo talaga si Yum Yum. Supporter ako ni Yum Yum noon. Um, ayun. Yun yung nangyari. Tapos, yung pa yung kasagsagan na parang may nag-subscribe sa akin, nakakilala ko. Tapos, ay shit. Yung ginawa ko, nakakuha na ako ng maraming views. Tapos, ang ginawa ko agad-agad, pinribate ko agad-agad yung mga videos na ginawa ko na lahat. Pero ang dami ko na nagawang videos noon. Dahil lang, ayun, dahil lang may nag-subscribe sa akin, nakakilala ko. So, yan, taasan natin yung brightness nitong phone ko. Dahil na, parang na, ano siya, na, nadilim, ganun. Kasi phone ang gamit ko pang vlog. So, ayun. Ano pa ba? Nung mga panahong yun, minsan naisip ko na sayang, kaya minsan pinapublic ko ulit. Kaso, ano, nahihirapan na akong gumawa ng content na, alam niyo yun, nahihirapan na ako dati gumawa ng content kasi masyado akong nako-conscious sa nakasubscribe sa akin. Kasi ayoko din namang magmukhang ulaga dun sa, ano, 'di ba? Dun sa kakilala ko. Or baka may mga kakilala pa rin ako na nagsusubscribe sa akin na hindi ko alam, nakasubscribe pala sa akin kasi naka-private yung mga subscriptions nila. Kaya yun yung naisip ko, tumigil na lang ako. So, hindi ko nagawa kung ano yung gusto ko dahil lang iniisip ko yung iniisip ng ibang tao na napakatagal kung naging ugali yung ganon. Actually, hanggang ngayon, medyo problema ko pa rin siya. Pero, ayun na nga, pinipilit kong tanggalin sa utak ko yung kung ano mang iisipin nila dahil ang gusto ko maging masaya na lang ako dahil matanda na din naman ako, 'di ba? Wala na masyadong kailangan ako i-please. Sa tingin ko, people pleaser din ako dati, no? Kaya ayun. Oh, ang dami kong kuda dito. And, hindi ko alam. Hindi ko na din talaga alam kung anong sasabihin ko kasunod nito. Pero, ayun, siguro yun na lang muna. So, susunod na lang ulit. At least na-share ko sa inyo yung um, background ko dito sa pag-upload ko ngayon. Siguro ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kung halimbawa may makapanood man sa akin na kung sino, eh hindi na ako
Yung parang okay na ako, wala na akong pakialam sa sasabihin nila, ayun. So, ayun. Siguro sa susunod 'no, sa susunod na gan'tong ano natin, gan'tong vlog, gan'tong klaseng sit down vlog ko, ang gagawin ko ay isisiwalat ko sa inyo kung anong dahilan kung bakit ako nag-start ng YouTube or nag-start na mag-upload na ulit. So, ayun guys. Kung gusto niyo ng mga videos na ganito pa, comment lang kayo sa baba. Tapos, kung ano mang pwede nating topic, 'di ba? Comment nyo dyan sa baba. So, ayan. Subscribe. Bye.